po, God, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At sa iyong presensya, Panginoon, may kagalakan, may kapahingahan, may kaginawahan, Panginoon. Yes, even, O God, we ask and pray, Lord, sa mga salita mo namin manirinig, mapakalayan kayo, mausap kayo sa amin. Patuloy kami ito makain sa iyong katwiran, sa iyong kalooban, Panginoon. Yes, you promise, Lord, kayo maganda, Panginoon, kapala. Sa lahat na ito, kayo muna yung katwiran, yung kalooban. Salamat po marami. Iyo po na namin nilagila. Maraming kalangin kami ng salamat. Sa mga gusto ng aming Jesus. Amen. Praise the Lord. Siguro, kaya natin ang salita ng Panginoon sa Mark chapter 17, Lucas, kabanata 17, mga bilang 1 hanggang 4. Lucas 17, 1 hanggang 4. Yan yung pong gagagawa ng mensaheng ito na living in a world of sin, with sin. Living in a world with sin. Luke 17, 1-4. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya, bitinan sa leeg ng isang pilingan bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat ko siyang patawarin. Maraming tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ating pong pakinggan at palaligan. Ang nabasa natin, ang binasa natin sa Luke 17, maaaring na mabasa sa Matthew 18 at sa Gospel of Mark chapter 9. Yes, kahit isang tunay na mananampalataya ay nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Nagkakaiba-iba ang mga mananampalataya sa dami at sa uri ng kasalanan kanya nagkagawa. At the same, bawat mananampalataya ay maaaring magkasala. Ang baguhan o weaker believer could sin more compare sa mature believer. Mature believer ay lumalago sa pagkaunawa sa salita ng Diyos na ito'y kanyang isinasabuhay. Ang sabi niyo sa 119, how can a young man keep himself pure? Through living according to the Scripture. But then again, we say, both weaker and mature believer could sin. Maaari pa rin magkasala. Marahil tanong natin, Pastor, anong kaibahan ng mananampalataya sa di mananampalataya? Kung pareho lang din naman, nagkakasala pa rin. Well, napakarami, but I'll begin some. 1, kapag si believer ay nagkasala, nare-recognize niya ang kanyang kasalanan na siya nagkasala sa Diyos. Hindi lang sa lipunan, o hindi lang sa taong nagawa niya ng kasalanan, kundi he recognizes, I sin against God. Yan ang kaibahan ng isang mananampalataya na nagkakasala. Remember si David, nung kinagpon siya ni Prophet Nathan about his sin, ano ang kanyang naging tugon? I have sinned against the Lord. Sinabi nga, I have sinned against the family of Urias or the family of Bathsheba. But of course, he did, no? Pero mas tinaas niya yung kanyang pananagutan. Pananagutan ko ay sa Diyos. So yes, kung bilang mga mananampalataya, meron tayong ganang recognition. Whatever sin we did, ay kasalanan natin
sa Diyos. So, si believer na may pagkilala na kanyang kasalanan ay sa Lord, he grieves. Tumatangis siya na nagdadala sa kanya sa tunay na pagsisisi. Tinawag ito ni Pablo na godly sorrow. So, isa po kay bahan pa, no? Ng isang mananampalataya na nagkakasala sa hindi mananampalataya. Ang mananampalataya ng Kristiyano, meron siyang godly sorrow. Ano itong godly sorrow? Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 7, pangalawang Korinto, kabanatang 7, bilang 10. Yung kalungkutan niya, nagulot ng kasalanan niya, hindi siya nalulungkot dahil nagbigay siya ng kalungkutan sa pamilya niya, sa magulang niya, sa lipunan niya, kundi he grieved because he sinned against God. 2 Corinthians chapter 7, verse 10, pangalawang Korinto, kabanatang 7, bilang 10, sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Babasahin natin yung konteksto, ngunit kalungkutan po yan, hindi kalungkutan na walang pera, kalungkutan po na may karamdaman, hindi pagkakasala. So si Kristiyano, kapag nagkakasala siya, dinudulutan siya ng Diyos mo ng godly sorrow that leads him to true repentance, tunay na pagsisisi. Pangatlo, again, napakarami, pero let me just keep three. Three, of course, kapag si believer nagkakasala, still he will not be condemned again. Hindi yung bibilangin ng Diyos, para dating ng panahon, itatapos siya sa impyerno, at pahihirapan siya ng labis dahil sa marami niyang ginawang kasalanan. Hindi po, sapagkat sabi ng Romans chapter 8, verse 1, gagawin pamilya, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sinabi niya ng Panginoong Jesus sa John chapter 5. John chapter 5, 1 kabanatang 5. Let me read simula verse 24 hanggang 29. John chapter 5, 24 to 29. Makatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya kakatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Makatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paano ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang umatol sapagkat siya ang anak ng tao, huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang Kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. But yes, as usual, may magsasabi, di gano'n naman pala I can still be saved. Kahit ako'y nakakagawa ng kasalanan. So I can live with sinning. Dahil anyway, wala namang pagpaparusa pala sa impyerno, sa isang mananampalataya. So I can live with sinning sa mundong ito. Well yes, una, maaaring parusahan talaga ni Lord. In fact, pinaparusahan talaga ni Lord, pinapalo ni Lord ang believer sa kanyang kasalanan. But, hindi ito ang pagpapalo ng Diyos, pagpaparusa ng Diyos sa impyerno. Never. Like we used to read, kung ating po pinapakinggan at pinagpupulay-bulayan natin, every Lord's Supper, binabasa po natin ito, unang Korinto, kabanatang 11. 1 Corinthians chapter 11. Again, magbibigay ako ng dalawang sagot sa tanong, maisipin natin, gano'n naman pala. I can still live in sin, kahit ako isang mananampalataya. Anyway, hindi naman ako paparusahan ng Diyos sa impyerno. I can take it na parusahan niya ako sa mundong ito, but I can go on sinning. Impyerno lang naman ang kinatatakutan ko. Ngayon, dahil wala na pala pagpaparusa sa impyerno sa isang mananampalataya, so pwede nga mabuhay ko sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 11, to show us talagang wala nang pagpaparusa sa mga Kristiyano, hindi nagkakasala, may parusa sa impyerno. 1 Corinthians 11:29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala, kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom
dahilan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. So, yes, nag-iintik si Lord ng parusa sa kanyang mga mananampalataya. Minsan sakit, at minsan kamatayan. Verse 31, kung sisiyasatin natin ang aming sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon. Bakit daw? Dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. So yung parusang binibigay sa atin ng Diyos, hindi parusa kahangko sa impyerno, kundi parusa pagtutuwid. Na to the point, na talagang tutuwid ang pamo, sabihin mamamatay ka. Remember si Ananias sa Sapphira, sa Acts chapter 5, may po ating pupabubulay-bulay this coming Sunday. Utot din, 3 oras lang ang pagitan ng dalawa, pareho silang namatay instantly. And they were believers. And two, argumento natin, na hindi po pwedeng isipin ng isang tunay na mananampalataya, wow, hindi na pala ako pupunta ng impyerno, so I will choose to live in sin. Anyway, I can take yung parusa ng Diyos. Sakit, okay lang yan. Mayaman naman ako eh. Kamatayan, okay lang yan. Dating naman yan eh. Huwag lang impyerno. So, I will choose to live in sin. Wala pong ganong kaisipan ng isang tunay na mananampalataya. Ano siya, amen? Sa Romans chapter 5. Romans chapter 5, last verse, hanggang chapter 6, 1 to 4. Sinagot po yan ng Bible to Paul, Roma, Kabanatang 5, ulit talata, and then hanggang chapter 6, 1 to 4. Romans chapter 5, verse 21. Kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Then chapter 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan ng loob ng Diyos? So those who are thinking, sagana pa lang ako ng Diyos, o paano ang kasalanan, lumaganap sa lahat ng tao. Yung kagandahan loob naman ng Diyos ay higit, nakasagana, lumagana ay nakamtan din natin. So, pwede na tayong, we can live by our sin, o by sinning. Pero sabi ni Paul, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa ating kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayo lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nahilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo magkaroon ng panibagong buhay. Ibig sabihin, ano yung dati nating buhay? Buhay na nabubuhay sa kasalanan. Now, meron tayong panibagong buhay, kabaliktaran ng dating buhay. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. But yes, we can still sin. I believe, tatlo pong mga talata, here we can clearly see talaga ang mananampalataya ay nagkakasala pa rin talaga. Galatia, Kabanatang 6. Nabasa lang ako ng 3, naliligo doon sa ating text. Galatia chapter 6, verse 1. Galatia 6, bilang 1, verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kapatid ito sa Panginoon, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin niyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang mapukso. So talaga may tendency pagkasala si believer, ang believer. 2 Thessalonians chapter 3, Pangalawang Thessalonica, Kabanatang 3, 14 hanggang 15. 2 Thessalonians chapter 3, verses 14 to 15. Maaaring mayroon sa inyo yan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa Kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway, sa halip pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya.
Ang kasalanan nitong mga mananampalataya ito, kasalanan nila ay pagiging tamad. Sabi sa iyo katabi, kasalanan maging tamad. So, nagkakasala talaga mananampalataya. James, Santiago, Kabanatang 5. Santiago, Kabanatang 5, 19 to 20. James chapter 5, 19 to 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas, at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ikaw tandaan ninyo, sino ang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Katabi ko ba, nalilihis ba ang landas niya? Kaya mo magsisi, maligloog sa Panginoon. Pang-apat, sabi ninyo pa sulat, yung tatlo lang. Pang-apat yung ating text. Now, let's go sa ating pong text. Luke chapter 17, 1 to 4. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya, nabibinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo maghapon, inaway ko sa iyo kung paulit-ulit siyang nagkakasala. Pero, 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So, himay-himay natin itong mga talatang ito. Unang bahagi ng verse 17, 17a, hindi talaga mawawala sa iyong pagkakasala sa buhay na ito. Sabi siya sa araw-araw, this is the big one ng mundo. Ang sanhi ng pagkakasala. The reason na walang sakit, walang kahirapan, wala nang pagluha sa bagong langit, sa bagong lupa, sa bagong mundo, dahil wala nang kasalanan. But we are still living in this world, kaya nandito pa rin ang sanhi ng pagkakasala. But yes, darating ang panahon, mawawala ito. Mawawala ang sanhi ng pagkakasala. Minsan, hindi ba napaisip tayo, bakit hindi nalang tanggalin ni Lord ang lahat ng masasamang tao sa mundo? Ba't nalang hindi tanggalin ni Lord ang lahat ng mga maaaring maging sanhi ng pagkakasala ng tao para wala ng kasalanan? Well, yes, gagawin ni Lord yun. Pero kung kailan, basahin natin Matthew chapter 13. Mateo, Kabanatang 13. So, habang nandito tayo sa mundong ito, nandito sa sanhi ng pagkakasala, so we have to be more careful bilang kamanan ng palataya na bumuhay sa mundo ito na lagi ito ang lahat ng sanhi ng pagkakasala. Matthew chapter 13. Here's the answer sa tanong, na bakit hindi nalang tanggalin lahat nito ng masasama. Kaya lang, pag tinanggalin ito ng masasama, baka walang matira. Bakit hindi nalang tanggalin ito ng lahat ng sanhi ng pagkakasala? Again, Matthew 13, simula verse 36, pinaliwanag itong talinghagang ito, si Jesus ang nagsasalita. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit sa kanya, mga alagad, at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nag-asik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay pinipon at sinunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang kaharian lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So ito na yung sagot kung kailan gagawin ni Lord. Naalisin niya lahat ng sanhi ng pagkakasala, lahat ng gumagawa ng masama. Verse 42, ihahagis nila ang mga ito
sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at makangait ang kanilang mga ngiti. Ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. So when this will happen, no, nawala na, tatanggalin ng Lord ng sariling pagkakasala, ang mga makasalanan sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya we cannot try, even do our best na talagang tanggalin, eradicate ang lahat ng sariling pagkakasala. We cannot. It will only happen, perfectly will happen sa pagdating ng Panginoong Jesus. It will only happen sa bagong langit, sa bagong mundo. And of course, no, huwag lang natin tignan yung mga mangyayari to second coming, kundi tignan din natin, pasilin natin ulit, yung verse 37, yung kalahati o yung letter B hanggang 38A. Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao at ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. So tanongin mo yung sarili, mabuting binhi kaya ako? Ako kaya itinagnan ni Lord? Going back sa text natin, verse 17b hanggang 2, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Ang siya'y magigisanin ng pagkakasala. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Yung maliliit na ito, dito sa tinutukoy yung mga bata, kapwa mananampalataya na hindi pa mature. And I believe, again, this is a warning hindi lang sa mga hindi mananampalataya, kundi yes to us, believer. Misa tayo mga believer, kung di tayo nag-iingat, tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga kapatid natin mahihina pa sa pananampalataya. Kaya sabi ng verse 3, kaya mag-ingat kayo. Kaya mag-ingat kayo. Look at Romans chapter 14. So ito po ay hindi po address lamang sa mga di mananampalataya. I believe this is really address sa ating mga mananampalataya. Na tayo ay maging maingat, na hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Na mga kapatid natin na mahihina pa sa pananampalataya. Romans chapter 14 verse 13, basahin na lang ninyo yung whole chapter ng Roma and you will understand ito ng konteksto po niya. Verse 13, huwag na tayong humato sa isa't isa, huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala. Dito daw, ang ating kapatid. So see, believer could still sin. Pero malungkot, believer could still sin caused by his fellow believer. So you ask yourself, ako ba'y nagiging katitisuran? Ako ba'y nagiging sanhi ng pagkakasala na mahihina po sa mahihina ang kapatid sa pananampalataya? Minsan naisip ko, let's say, may dumating bago sa atin, hindi bagong believer, siguro, pray sa kanina, and Lord, I want to look for a church where I can worship you, hindi pumunta sa atin. And then, nakita tayo, he observe us. And then, yung ating pananambahan, maraming sabihin natin sa ulay. Mali ito, mali yung kanta, mali yung ganito. Tulog yung umate, lakas-masok yung mga tumatalo. Palagay ko, mapamaisip ko, hindi ito yung church na pupuntahan ko. Pupuntahan ako na kita. So, it can cause discourage sa kanila. Masakla po napunta pa sa Jehovah's Witness But of course, ang mga pinili ng Lord, minsan i-allow na sila ay gawin naliligaw, pero remember, si Lord ang humahanap ng mga naliligaw. So we have to be careful na tayo maging dahilan ng sanhi ng pagkakasala ng kapwa natin mananampalataya, lalo na ng mga mahihina pa. Mag-ingat tayo na hindi tayo magkasala at mag-ingat tayo na hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala, lalo-lalo na ng mga mahihina
nating pananampalataya. No? Hindi ito yung maliliit na M's, maliliit na pinela, hindi ito. No? Mahihina sa tumingin ka agad sa akin eh. Mahihina sa pananampalataya. Mahihina pa sa pananampalataya. Binato siya. Verse 3 to 4. Verse 3 to 4, kaya mag-ingat kayo, huwag magkasala. Kung magkasala sa iyo kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala, hindi siya nagsasalita dito sa iyo, sa maghapon, at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat mo siya patawarin. Maghapon, 7 beses, grabe naman to, di ba? Masakap niya kung paulit-ulit na parehong mali, parehong kasalanan. Nalala ko yung mga estudyante ko. Nag-check ako ng attendant. Okay, pag tinawag ang inyong pangalan, no, tutungan ninyo, I believe. Okay, pag meron sumagot na ito, I believe. No? Okay lang magkasala ka, huwag kang magkasala, okay lang magkasala ka, pero huwag kang magkasala ng the same na kasalanan kasi marami pa namang ibang kasalanan. Okay ka eh, pinagtukan mo parang gano'n. No? But, yes, no? Pero imagine kung ito ay 7 kasalanan maghapon, yung the same kasalanan. Pero nagsabi ng Lord, tingnan natin ulit yung sinabi niya, no? Pag nagkasala daw yung kapatid mo, ang sabi, pagsabihan mo. Hindi sinabing ipagsabi mo. Pagsabihan mo. Dahil ang isa ng worry natin, di ba? Paano ko sa pagsasabihan? Kung maraming pagsabihan mo, galit na. No? I remember, may kaibigan akong pastor, no? Inaanak natin ko, inaanak mo naman yan. Siya lang, pagsabihan mo nga yan. No, sabi niya sa akin, paano ko pagsasabihan yan? Tigas na puno niya. So, again, sabi, pagsabihan mo, hindi ipagsabi mo. Anong ibig sabihin ng Lord na pagsabihan? No? I-rebuke mo, i-correct mo, akanin mo, sa pagsisisi. Ituwid mo sa kanyang kasalanan. Then, pag nagsisi, anong gagawin? At kung siya'y magsisi, verse 3, letter C, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. At paano kung magkasala ulit? Ihirit na naman tayo. Ang galing talaga ng Bible, ang galing talaga ni Lord. Alam niya yung iisip natin. May sagot siya lagi. Paano kung maraming beses siya magkasala? May sagot si Lord. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon. Hindi sinabi sa buong isang linggo. Natiging isang araw sa isang araw. Kundi sa isang maghapon. Pero, siya kapatid mo na nagkasala sa iyo ng 7 beses sa buong maghapon. Pag lumapit naman siya at nagsisisi, sabi niya, at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihan niyang nagsisisi ako, sabi, dapat mo siyang patawarin. Ay, naisip natin, Pastor, ang hirap naman, no? Pero hindi natin may tatanggi, kailangan merong pagsisisi. I heard this kay R.C. Sproul, isa sa pastor na pinapakinggan po madalas. Sabi niya, this might be controversial to you, this may sound unlikable to you, but yes, we forgive because may repentance, may pagsisisi. So paano pag hindi pa siya nagsisisi? Hindi tayo ni-encourage mag-igante. Ang Diyos ang mag-igante. As I said kanina, binasa natin dito from Luke 17, mababasa natin sa Matthew 18. Tingnan natin yung Matthew 18 kasi mas detalyado ang sulat o pagkakahayag. Sa Matthew 18, let's read verse 15 to 17. Kasi English yung nailagay ko dito so that we read sa Bible. Verse 15 ng Matthew 18. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo,
naibalik mo na ang iyong pagsasamahan, inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw pa rin niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, hindi wala pa isang pagsisisi, ano daw gagawin? Ituring mo siyang parang hinting o isang maniningil ng buwis. So talagang it requires repentance, no, para tanggapin ang pagsisisi. No, church, no, mayroong discipline, no, pag nakita yung pag tinanggap ang disiplina, nakita ko kayo ng pagsisisi, then nare-restore yung pananampalataya. Pero hanggang walang tunay ng pagsisisi, ay tutuloy siya. Diba? Sabi dito, tutuloy siya maniningil ng buwis. Itutuloy siya ng hinti. As you know, kung paano tinutuloy po ng mga Hudyo, ang mga hinti, ang mga maniningil ng buwis. Sa Tito, chapter 3, Titus chapter 3. Dito naman ay mula ang mga ngaral. Sa Titus chapter 3, verse 10 and 11, bigyan niyo po ang instruction ni Paul kay Pastor Tito. Verse 10 to 11, pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. Dahil alam mo, ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. So may mga instruction na very clear on what to do with unrepentant believer. At the end, yes, tayo nabubuhay sa mundong ito, nandito ang sanhi ng pagkakasala. Kaya, napakahalaga na tayo po no, ay patuloy no, na nagbibigay ng ating mga sarili sa pag-aaral, pakikinig, pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Why? Think about this, no? Bakit, no, hindi, pagkatapos natin maging mananampalataya, bakit kailangan mapabilang tayo sa isang local church na kung saan ay pinapangaral ng buong tapat na salita ng Diyos? Kasi kung walang salita ng Diyos, madali-madali tayong makalimot at madali-madali tayong magkasala. Pastor, hindi ba po pwede after 10 years tapos na? No, 11th year ko, okay na ako. Di ba, ilang taon, ilang dekada na yung bawal bumaba dito, bawal sakayan dito, bawal tumawid dito, pero kailangan pa rin ng mga enforcer to enforce the law. Bakit? Kasi wala sunod-sunod. Hindi na mga mananampalataya, nandiyan pa rin ang simple nature sa atin. Kaya pag lumayo tayo sa gawain, lumayo tayo sa sama-sama ng mga mananampalataya, devoted sa fellowship, devoted sa salita ng Panginoon, our tendency talaga ay mahulog sa pagkakasala. Kaya kailangan natin talaga ng gawain ng Lord ang tatat. Gawain masama-samang pananampahan, sama-samang pananalinan, sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos, sama-samang pagpapalakasan, sama-samang pagtutuwiran. Tayo na namin. Panginoon, salamat, Lord. Salamat for reminding us, Panginoon, na opo, Lord, na dito kami sa buhay na ito, narito ang mga sariling pagkakasala. Salamat, Panginoon, na nag-provide kayo, Panginoon, na tulong sa amin, gabay sa amin, upang kami ingatan, Panginoon, na hindi kami doon magkasala, na hindi kami, Panginoon, marukso, mahulog sa pagkakasala. At salamat, Lord, hindi lang po kayo nagbigay ng mga kaparaanan, Panginoon,
na mag-iingat sa amin, mag-alayo sa amin sa pagkakasala. Kundi kayo, Panginoon, ay nagbigay, Panginoon, ng kapatawaran, kaligtasan sa amin, mga kasalanan, Panginoon. Lord, we thank you. At salamat, Panginoon, na hindi po kayo, Panginoon, nangihinawa na magpatawad, hindi kayo nangihinawa, Panginoon, na magtuwid sa amin, magdisiplina sa amin, magpasensya sa amin. Lord, salamat. Salamat kayo ay Diyos na tunay na mahabagin. Salamat, Panginoon, sa kanila, Lord, na nagbigay mo na ang kailangan namin upang kami, Panginoon, ay maligtas. Sa kanila, lahat na ito, yung mga pagkakataon, Panginoon, na napipili namin sa buhay o pagkasala natin sa iyo. Salamat, Lord, sa pagkawaran mo. Salamat sa sariwang biyaya, tapatan mo sa bawat araw. Salamat, Lord, na hindi lang kayo nagutos na kami ay magpatawad sa mga kapatid namin paulit-ulit na nagkakasala. Hindi kayo inangako, Panginoon, kapatawaran. Sabihin kami lalapit, Panginoon, na nagsisisi, humihingi ng tawad. And yes, Lord, thank you. Kayo rin po ang nagdadala, Panginoon, ng kalungkutan, ng dalamhati sa aming mga kalooban. At tinawag namin po ng godly sorrow na mag-aakay sa amin, patungo sa iyo, sa pagkaliko sa aming kasalanan, pagsisisi, at patungo sa iyo, pagpapalikloob sa iyo. Salamat po na marami, pagpatuloy kang magpahala, Panginoon, sa mga salita ng aking